Kamusta mga tol? Ayan na ang Lakers, ginalaw na ang baso, may depensa na ha? Walker Kessler ang sentro ni Papa Luka. Ang daming bagong players, sabay try na natin yan. Pero bago yan, Hatchara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, sa wakas, nakakuha na nga ng sentro ang Lakers. Unang-una, nag-opt-in na si DeAndre Ayton sa player option niya, $8.1 million. Kaya Lakers pa rin walang kadipe-depensa si Gary Ayton. Pero eto na ang depensang inaantay ninyong lahat. Nakakuha na nga ng Lakers si Walker Kessler galing sa Utah Jazz. Sa nangyaring trade na to mga tol, nakakuha ng Lakers si Walker Kessler nga. Ang kapalit naman, unprotected first round picks 2031 tsaka 2033 at first round picks swaps 2028 tsaka 2030. Tapos ang napabalita kasi rito ang mga tol no, ang offer daw ng Utah Jazz kay Kessler 5 years $140 million. Tinanggihan daw to At dito sa Lakers naman, pipirma siya 4 years $130 million na kontrata. Nice! Teka lang ha. Kung hindi nyo kasi naalala mga tol, si Papa Luka kakapirma lang ng kontrata niya 3 years Si Baby Bacrims naman kakapirma lang din 4 years naman yung kontrata niya, player option yung 4th year. So itong 4 years $130 million na ibinigay ng Lakers kay Kessler, naka-align talaga sa kontrata ni Papa Luka at Baby Bacrims, diba? Ibig sabihin yan yung magiging big three ng Lakers for the next 3 years. At kung hindi naman mag-work yung laro nila, after 3 years, tsaka sila pwede mag-reset. Etong si Walker Kessler, mga tol, 24 years old pa lang to ha. 7'2", 245 pounds. Eto, importante to na meron kang big center sa panahon ngayon kasi nasa West ka, diba? Ang dadaanan mo sa playoffs, OKC, ang lalaki. Spurs, puro matatangkad din. Last season, 5 games lang nakapaglaro si Walker Kessler kasi na-injured Nag-average siya 14.4 points, 10.8 rebounds, 3 assists, 1.4 steals, 1.8 blocks, 70.3% sa field goals at 75% sa 3 points. Nakapakataas Pero hindi magandang basihan niya mga tol kasi 5 games lang siya naglaro last season. Eto, anong third season niya sa NBA, double-double din naman ang average nito ha. 11.1 points, 12.2 rebounds at 2.4 blocks per game. Tapos 66.3% sa field goals, ayan. At mula rookie season niya, shot blocker talaga tong batang to mga tol. Ang average niya sa blocks taon-taon ha, 2.3 blocks, 2.4 blocks, 2.4 blocks at 1.8 blocks. O diba, legit talaga yan. Pero first 3 years kasi niya, hindi siya tumitira ng 3 points ha. At yan yung interesting para sa akin kasi mga tol, nung 4th season niya, bago siya na-injured, sa 5 laro pa lang, tumira kagad siya ng 8 3 points, 6 daw pumasok Kaya 75% yung average niya sa 3 points. Kasi yung laruan talaga niya mga tol sa loob, diba? Tingnan nyo shot chart niya, ayan no. Nung 3rd season niya to mga tol ha, 269 out of 379 sa loob, grabe. 71% ang taas At shot distribution niya dyan, 90.5% ng total shots niya sa loob, grabe. At ito mga tol, isang legit na alley-oop threat talaga to ha. Ayan, ganyan kaya alley-oop, dak. Yan dyan, for sure, magagamit siya ng uso ni Papa Luka, diba? Kasi magnet ang depensa si Papa Luka, pogi kasi yun Parang ganyan no. Kaya yan, ay alley-oop, dak. At solid din to magbigay ng screen mga tol ha. Tapos parang ganyan, pwede siya palagi pasahan ng mga alley-oop na ganyan. Wala itong pinagkaiba actually sa dating kakampi ni Papa Luka sa Mavericks, si Sander Gafford mga tol Pareho lang talaga ang laruan Ang pinagkaiba lang ito si Walker Kessler, 7'2" ang height nito, ang tangkad. Inaraw-araw ba naman kaya nagsusugat na Si Sander Gafford, 6'10" naman yun. Pero in terms of skill, mobility, vertical, shot selection, alley-oop threat, parehas lang talaga. Halos walang pinagkaiba no. At nakita nyo naman dati na, diba? Okay naman ang mga pickero ni Papa Luka at ni Sander Gafford sa Mavericks So for sure, ganun din yung mangyayari dito sa Lakers. Ay, teka lang, meron pa palang isang pagkakaiba mga tol. Mas magaling sa offensive rebounds si Kessler kaysa kay Sander Gafford. Nung 3rd season nito mga tol, grabe, 4.6 offensive rebounds per game nakukuha nito ha. At siya ang number 1 sa offensive rebounds sa buong NBA season na yun. Hindi ka naman magtataka kasi sa pick and roll, kapag hindi na pa sa atin, yung ginagawa, nakapwesto na kaagad sa loob 245 pounds, solid yung ganyan. Kaya sa mga pwestuhan sa loob, tingnan nyo, solid talaga sa pwestuhan, hindi maitulak offensive rebound, tsaka putback na naman yan Okay pa, tingnan nyo sa ilalim si Bam Aquino ba yun kabaksot niya, malakas yan, diba? Pero natalo pa rin niya sa rebound, naputback pa nga niya Ay, like mo, nagkakalimutan na naman no, kanina pa nanonood, di pa rin nagla-like mag-like ka na! Pero eto mga tol, traditional na center to ha. So simple lang talaga magiging role nito taga-screen sa ibabaw, tsaka taga-roll na ganyan. Kasi meron Papa Luka tsaka Baby Bacrims ng Lakers, diba? Kaya yun, taga-screen siya ng dalawang tisoy na yun. Kaya tingnan niya, parang ganyan talaga. Pick and roll sa ibabaw, tapos yung tatlo pa nila kasama, nasa labas lang nakapwesto palagi. Okay naman to mag-finish mga tol Sabi ko nga kanina, 71% ang shooting nito sa loob, napakataas nun actually kung ikaw ba naman, 7'2" ka, tapos napasa ka sa pick and roll, di dapat, isusubo mo na lang palagi yan, diba? Alas na ako papanghe. Syempre, hugasan mo muna. Pero ito talaga ay may aambag ni Walker Kessler sa Lakers, mga tol. Depensa! Ganyan baon sa pansitan. 7'2" na meron 7'6" ang wingspan. Sobrang haba talaga niya. For sure, pati niya, mahaba. Sabog ang mo dyan.
na napaka-importante kasi ang isa pang sentro ng Lakers, si Gary Ayton, wala ka-depensa. Eto, ganyan na walang nyamo laki. Nakataas pa kamay, baos, pasitan. 2.4 blocks per game to mga tol. Dalawang straight na seasons pa yon ha. Second yun actually sa buong NBA. At syempre, yung first doon, si Elion Victor Wembanyama. Kahit sa mga pick and roll defense, hindi tumutaw mga tol, gaya ni Gary Ayton. Makakasama mo rin talaga to sa pick and roll defense eh. Pero ang pinakamaganda rito, yung help defense talaga niya mga tol eh. Yan, ganyan no, 2-on-1 yan, diba? Pero naputata pa rin, baos, pasitan. Yan kasi ang kulang talaga ng Lakers last year eh. Kasi walang kwenta health defense si Gary Ayton eh. Eto solid talaga to sa mga health defense. Eh nga tingnan mo, hindi niya talaga tao yan, di ba? May bumabantay pa dyan. Pero tingnan mo, tumulong pa rin siya, bigla sumulpot sa likod eh. Baos, pasitan. So tingin ko, siya na magiging starting center ng Lakers ngayon. At magiging off the bench na lang si Gary Ayton ngayong season. Hindi talaga to A-list center na kagaya ng hinahanap ni Papa Luka mga tol ha. Pero pwede na to, bata pa naman to, gagaling pa to eh. At least meron ng depensa na ngayon ng Lakers. Tapos ang pangalawang nakakuha nila, etong si Rick Grimes mga tol. Eto sharpshooter talaga to mga tol. Lalo na sa mga zombie, panay headshot talaga ang tama eh. Ang binigay ni Lakers na kontrata rito, 4 years 60 million na naman. Aba, 4 years na naman ha. At player option na naman ang last year. Pareho ng haba ng taon ng kontrata ni Kessler, iba nga lang ang presyo. Eto gusto ko pagkaka-pick up nila dito mga tol kasi para sa akin, upgrade talaga to eh. Kasi ang dating sharpshooter nila, si Luke Kennard, diba? Shooter talaga yun eh. Pero hindi magaling dumipensa yun mga tol eh. Eto solid to, 3-and-D player talaga to. At yung maganda pa rito, dati na itong kakapi ni Papa Lucas sa Dallas Mavericks, diba? 6'5 na 26 years old at last season nag-average to 13.4 points, 3.6 rebounds, 3.3 assists sa 45% sa field goals at 33.4% sa 3 points sa Sixers. Pero bago yun, dati sa Dallas Mavericks kasama ni Papa Luca ha, 39.8% ang tinira nito sa 3 points. So for sure, magagamit talaga ng Lakers to mga tol. Baka nga gawin pa nila itong first 5 eh. Kasi sabi ko nga kanina, solid na perimeter defender talaga to eh. Kung nasa first 5 ng Lakers, si Papa Luca at si Beba Cribs, diba? Parehong tisoy, parehong wala kang depensa. Eh kailangan talaga nilang depensa sa perimeter. At yun yung magiging role nito si Rick Grimes para sa Lakers. Siya ngayon ang depensa sa primary perimeter scorer ng kalaban. Tapos sa opensa naman, natambay lang siya palagi sa corners o kaya sa wings para meron papasahan na kick out si Papa Luca tsaka may Beba Cribs. So simple lang talaga to mga tol kasi nga 3-and-D player to eh. At yan naman talaga mga bagay na players sa Lakers kasama ng dalawa, diba? Yung mga 3-and-D players para maisama kina Papa Luca tsaka may Bakrim, so wala ka depensa. Tingin ka mga tol siguro babalik sa malapit sa 40% ng 3-point shooting nito ngayong season at mas marami siyang ititirang 3 points ngayong season. Siguro around 7 to 8 na 3-point attempts kung mapapasama siya sa starters ng Lakers. Pero tingin ko rito mga tol, slightly overpaid talaga to ng Lakers eh. Kasi ang dating kontrata nito, $8.7 million lang eh. At hindi naman sobrang ganda ng nilaro niya last year, diba? Siguro mga 10 million hanggang 12 million a year pwede na rito eh. Pero tingin ko, tama naman ang ginawa ng Lakers na in-overpay na talaga nito para makakuha nila ito. Kasi sa NBA ngayon mga tol, yan yung talaga yung pinakamahirap makuha eh, mga 3-and-D players na yan eh. Kasi maraming ball dominant na player, pero yung magaling sa depensa at sa 3 points, yung talaga yung bihira lang sa NBA eh. Tapos yung dalawa nakakuha ng Lakers, susunod na video nila para kumita naman ako. O ano pang himagas, Maleke, mga Hitarong Warriors.